Hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 24 hanggang March 30. Nasa dulo na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong mga araw? Kamusta po ang inyong mga plans and wishes para sa buwan na ito? May mga natupad na ba o mayroong mga development na ba or changes sa mga plano ninyo? Comment down below para makita natin kung anong mga manifestations ninyo for this month. So, kunin nyo na po yung mga resonate kayo and leave the rest. Yung ibang bagay po ay para sa ibang cancers po yun, yung ibang information. Gamitin nyo po inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Start na po tayo. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Swords. In the area of what you want, you have the Page of Swords. In the area of what you need, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang King of Swords. Wow. In the area of your challenge, you have the Eight of Swords. Puro swords. Ito ay tungkol sa iyong isip, plans, dreams. In the area of your fortune, meron kang the Empress card. Beautiful. Merong result na paparating para sa'yo. In the area of your divine challenge, you have the divine advice. You have the Two of Wands and the Star card. Beautiful. At ang yung outcome this week, Cancer, meron kang Five of Pentacles. Pag-usapan natin yan later on. At the bottom of your deck, you have the World card. Ano yung mga bagay daw this time, Cancer, na kailangan mo nang tapusin o kailangan mo nang iwan? May hearing for others, kailangan daw may closure ka na about a certain aspect ng buhay mo, whether love life man yan, kung yan ang kailangan mong tapusin na, o trabaho, o negosyo na parang inisip mo, kailangan ko na ba magpalit, kailangan ko na bang lumipat sa ibang sideline, ganyan, na mas malaki ang kita. For some, you are being encouraged to see the light at the end of the tunnel. Malapit na daw matapos ang pinaghihirapan mong bagay sa life mo now. So, congratulations, Cancer, kasi ito ay card ng accomplishment, success, may pagkatapos sa isang cycle. So, you're entering a new era of your life now. At the center of your reading, meron kang Ace of Swords. With this ending, I'm seeing here na meron ka daw parang bright new idea. Parang magagamit mo to sa endeavor mo this week. I'm seeing na parang meron ka mabubuong malaking plano o malaking idea na parang, uy, ito na lang pala gagawin ko. Ito pala ang sagot dito sa bagay na inaasikaso ko, o ito pala ang direksyon na dapat kong gawin. For others, I'm seeing here na may communication ka, clear communication with someone. Pero ka bang tao sa buhay mo now, yung person mo na medyo hindi kayo nag-meet eye to eye, o hindi kayo nagkakaunawaan, o meron kayong dispute o miscommunication, now is the right time for you to end that cycle in your life. Tapusin nyo na yung parang hidwaan ninyo o tampuhan o hindi pagkakaunawaan and start to talk about it. Ace of Swords is a card of communication. Clear communication. Walang hindi parang lahat ng sasabihin mo ay pinag-isipan mo, pinagplanuhan mo, so that yung message mo talaga ay makarating sa kanya ng clear, maayos, hindi ka ma-misinterpret, okay? Ace of Swords being clarified by the Star card. Yes, dalawang beses ba star dito? Ano ba yung mga hiniling mo, mga dinasal mo tungkol sa yung accomplishments o dreams or yung mga gusto mong ma-achieve this week o sa katapusan ng Marso, Cancer? I'm seeing here na one big plan is closer to your dream na magkatotoo. Parang a wish fulfillment is near. Kailangan mo lang talaga ng isang malaking action o isang malaking plano. A clear mind, a clear intentions and approach sa bagay na gusto mo. I'm also seeing for others, parang itong bagay na ito na darating sa life mo, isang malaking idea, ay bunga ng matagal mong hiniling, matagal mong pinagdasal. So now parang unti-unti ka binibigyan ni God ng mga signs o mga paraan kung paano mo siya ma-acquire at ma-abot. Kitang-kita dito kung paano ka nanalig at nagtiyaga at nagdasal para ma-acquire siya. So now is the right time to really find that bright idea, bright plan to close this struggle o cycle sa life mo na parang kailangan matagal itong matapos so that makapasok ka na dun sa era ng wish fulfillment life mo, okay? In the area of what you want, you have the Page of Swords. I'm seeing here na ano ka, laban na laban ka this time, na parang kahit anong mangyari, kahit anong
kahit anong dalhin sa'yo ng buhay, gagawin mo yung kaya mong gawin. Susugod ka, lalaban ka. Even if you're not prepared enough or you're not ready, pag may binigay sa'yo yung task o assignment o kung may problema man dyan, hindi mo yan lalayuan, hindi mo yan tatakbuhan. Haharapin mo siya because parang nasa nature mo yun. Yung parang kailangan upuan ko na to now, gawin ko na so that hindi na humaba. But since now, I'm seeing here na sa background talaga ng reading mo ay pagkatapos ng isang problema o pagkatapos ng isang suliranin o cycle in your life na dapat this time tapos na siya. I'm seeing you parang mananalo ka sa bagay na ito. You are very brave and enthusiastic in facing this. Kung kailangan mo siyang aralin, kung kailangan mo siyang pagsumikapan, busisiin, I'm seeing you researching things para malaman mo kung ano pa ba ang kulang na kailangan kong gawin, ano pa ba ang kailangan kong i-cultivate o i-polish so that matapos ko itong bagay na ito, whether sa negosyo mo yan o kaya sa trabaho o kaya sa school, kung nag-aaral ka pa ngayon. I'm seeing here na parang nauunawaan mo na marami ka pang kailangan gawin, marami ka pang kailangan i-accomplish, marami ka pang kailangan matutunan in order for you to really close this chapter in your life. For others, I'm seeing here na iwas ka sa mga chismis because Page of Swords is all about people na nag-spy sa'yo o nag-chismis sa'yo sa chat o whenever nang wala ka, ganyan. So, make sure that malinis o positive yung energy mo without focusing o magbibigay ka ng intention o interest sa mga bagay na may mga chismis o drama o conflict within your environment. Okay? Page of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Lahat ng hard work mo this time. I'm seeing here, gusto mong, I don't know why, bigla pumasok sa isip ko, naghihintay ka ng isang parang information or a letter or a good news pertaining to a cycle closing sa life mo. Whether parang this time, mabibigay ka sa'yo yung papeles telling you na okay, kompleto na, ito na, makakapunta ka na doon. Magagawa mo na yung matagal mo ng intensyon kung gusto mo lumipad because the World card is also about traveling. So kung itong information na to, papers na kailangan mong pirmahan, documents, ganyan, o contract, yan ang hinihintay mo now, I'm hearing. Medyo clear na ngayon kung ano tong what you want. At ang nakikita mo, hindi lang basta trabaho o pagpirma ng kontrata o pagpunta sa lugar kung nasaan nandun yung kapalarang hinihintay mo, but also you're after the Nine of Pentacles energy, yung parang financial stability, financial freedom, yung mabili mo yung mga pangailangan mo, ng family mo, ng anak mo, masustentuhan mo yung mga magulang mo, ikaw ang breadwinner ng family, mabayaran yung mga bills, mabayaran yung mga utang, makabili ng mga properties na matagal mo na pinaplano. So, ito yung energy na sa life mo na enjoying the things na pinaghirapan mo. So, kaya ready ka na pumirma at mag-travel o mag-start over sa isang endeavor na matagal mo nang gusto simulan because kaginhawaan sa buhay ang iyong iniisip right now. But at the area of what you need, kailangan mo doon ng Six of Swords mentality. Going to the calmer shores. I'm seeing here na minsan daw, wag mo i-overcomplicate yung bagay. I don't know why, but yung pumasok sa akin and yung narinig ko parang, may mga madaling ruta papunta sa mga bagay na gusto mo. May madaling solusyon or plan or ways to acquire what you want. Huwag mo masyadong i-overcomplicate yung mga bagay. I'm also here na minsan don't force things. It will come, especially now na paparating ka na sa dulo ng cycle o nung paghihirap mo sa isang bagay. So, make sure na huwag mo nang ipuwersahin, don't try to change things na out of your hands na. Parang kung wala ka naman na magagawa doon, let it go, let it rest. And try to move slowly to the things na parang ramdam mo naman kung doon ka dadalhin ng Diyos, di ba? Yun yung hatak sa'yo ng kapalaran. So make sure this time that you are prepared to go to calmer waters. Meaning, try to just go with the flow. And wag mo puwersahin ang mga bagay-bagay, okay? Six of Swords being clarified by the High Priestess, yes. Trust your instinct. Pag alam mong hindi mo na kailangan pang sobrahan o magbusisi masyado o kaya mangialam sa ibang bagay, I'm hearing that, make sure that you trust yourself na parang, hindi to para sa akin. Hindi ko na kailangan gawin yan. Hindi ko na kailangan mag-dwell sa mga taong ganyan o sabihin pa itong gantong bagay. Sometimes you just also learn to take secrets because High Priestess is all about the secrets of life, diba? So, make sure this time doon na kung meron kang gagawin, meron kang ikikilos, meron kang bibilhin, o meron kang mga plano, make sure na sarilinin mo muna, wag mo munang sabihin sa mga tao na pwedeng evil eye o negative energy and things sa'yo. Make sure that you are also going away
sa drama and conflict sa life mo now. Parang kung meron mang mag-provoke sa'yo o magbigay sa'yo ng mga negative things, negative energy o drama sa life, try not to be provoked or take action or mag-react, okay? So that patuloy na umikot sa iyo yung positive energy mo. Makompleto mo na tong cycle na to and you can parang turn a page na in your life, a new chapter for you, Cancer. In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Pentacles. Really, this time you're thinking about your legacy. You're thinking about yung talagang solid na pagkakakitaan for your family in the long run. Kaya nangangailangan ka ng isang matibay at magandang plano o matibay at magandang diskarte sa life so that mas mabilis mo maabot itong wish fulfillment mo, yung dasal mo. Parang, okay, God, paano ko ba makakabili ng bahay o makakabili ng lupa o mapag-aral ko hanggang kolehiyo yung mga anak ko, o mabayaran ko na ng buo yung utang, yung mga loans ko, ganyan. So, ang nasa isip mo yun yung pang matagalang solusyon sa iyong mga problema at yung makarating ka sa life mo na 10 years from now, 15 years from now ay hindi ka na mamamroblemang ng malaki sa iyong usaping pinansyal, hindi ba? Kaya ngayon parang talagang you're thinking of a great solution, a great diskarte on what job to do or what negosyo to take. Pagkatapos mag-close ang cycle na to, may bago kang idea. Paano ko dadalhin yung direksyon ng life ko so that hindi na ako maawi pa sa financial difficulty na naranasan ko before. Kaya parang ang sigasig mo maghanap ng mga paraan this time. So the 10 of Pentacles being clarified by the 10 of Cups. 10-10, yes. This is a confirmation that you're at the end of your struggle. You're at the end of a cycle. This is a new you, a new Cancer. Paparating ka na sa bagong chapter ng buhay mo. Because 10 of Cups all about harmony. Yung iniisip mo talaga yung kapakanan ng iyong pamilya. Yung parang lahat ng pangangailangan nila nabibigay mo. Lahat ng responsibility mo ay tutok ka sa kanila to make sure that they're happy. Pag happy sila, happy ka. Pag safe sila, safe ka na rin pakiramdam mo. And you want that to keep for the rest of your life. Parang legacy mo ito. Ito yung parang, I don't know why, pero parang ito yung silbi mo. O parang ito yung ang tawag dito, ito yung life path mo, ito yung responsibility mo since your pagkapanganak mo, ito yung parang nakadestined sa'yo to do, to be the caretaker of your family, to do this for them. And God is giving you that responsibility and care na parang ikaw mag-aasikaso sa family mo. So now, I'm hearing talaga there will be a brand new life for you. Something big, something beautiful. And everything in your family will be taken care of. So congratulations for you, Cancer. Kasi I'm seeing here napaka-selfless mo and inuuna mo yung kapakanan ng mga mahal mo sa buhay kaysa sa'yo. In the area of your near future, you have the King of Swords. Something in your life in the near future, kailangan daw maging smart ka. Maging mabusisi ka. No, why? Because papasok ka na sa bagong era ng life mo eh. May bago kang sisimulan na wish fulfillment for your legacy. This time, kailangan pag nabigay sa iyo ni God yung mga wishes mo o yung mga magagandang bagay, new opportunity, kailangan ang inunahin mo ay yung paano mo siya mapapanatili. Be consistent in handling the blessings na binigay sa iyo. So, you are being required to be smart. Putulin mo yung connection mo at komunikasyon sa mga tao at bagay at sitwasyon na nagpapahirap sa'yo o pipigil sa'yo to acquire big things. Kailangan malinaw ang isip mo. Be decisive din pag meron kang dapat pagdesisyonan. Upuan mo, pag-isipan mo mabuti. Be smart. Be collective din. Parang, I'm hearing parang dapat sound yung mga advice na nakukuha mo sa ibang tao. Know when and where to ask advices and the right people para mapagkakatiwalaan mo. Ikaw naman, Cancer, mahirap ka naman, parang para sa'yo, importante ang trust, hindi ba? At ang hirap ma-earn ang trust mo. So make sure that the people around you are the people that you really trust and mapagkakatiwalaan mo sa mga properties mo, sa mga bagay na meron ka. But here, I'm also seeing na sa mga pagdedesisyonan mo sa life mo, you should also be, meron kang paninindigan sa mga bagay na gagawin mo. Dahil hindi pwedeng urong-sulong ka sa mga gusto mong gawin. So make sure that you have a malakas na paninindigan sa mga bagay na pagdesisyonan mo in the near future. King of Swords being clarified by the Justice. Yep, balance will be restored in your life if you will think smart, do right things. Huwag ka mag-shortcut sa mga bagay-bagay. Gawin mo lang ang tama. Nakabatay ka sa batas. Yung parang you're doing the right things batay sa law.
And also, make sure na you're also kind and sympathetic sa ibang tao. Yung parang kahit na marami ka na naabot sa buhay in the near future, make sure na may kalinga ka pa rin sa ibang tao. Don't look down at them. Have this clear communication with the people that you love para patuloy na manatili ang balanse ng buhay mo. Because I'm hearing sobrang saya mo, sobrang halo-halong emosyon kasi makukuha mo na tong bagong life era mo. And I'm thinking parang baka mapabayaan mo yung mga tao sa paligid mo because you're parang nabuboost kasi yung ego mo. So make sure that you have good communications and good relationships with the people that you love para yung good karma ay manatili sa'yo in the near future. Okay? In the area of your challenge, you have the Eight of Swords. I'm seeing here na this week, March 24 to 30, Cancer, may mga bagay ka siguro sa life mo na parang, kaya ko ba to? May mga self-limiting thoughts kang iniisip na parang minamaliit mo yung sarili mo. Kaya ko ba talagang gawin yan? May resources ba ako dyan? Parang wala akong pera, hindi naman ako magaling. May mas magaling sa akin. So, kino-compare mo yung skills mo sa skills ng iba, tapos pinanghihinaan ka ng loob. The challenge for you is really trust yourself na kaya mong tapusin ang isang bagay na ito, kaya mo itong makompleto so that you can really move on because ikaw lang din tutulong sa sarili mo at ikaw lang makaka-realize ang potentials mo in order for you to really do this and complete this task o itong kung ano mang punktong endeavor na tinatry mong tapusin at buuin. So make sure na pagkatiwalaan mo naman this time ang sarili mo. And you have the skills, you have the power, tanggalin mo tong tali na ito, tong piring na to. At hindi ka masusugatan dyan. So make sure that kaya mong gawin. Sabihin mo sa sarili mo na kaya mo and you can do this. You will succeed in achieving itong endeavor na sinusubukan mong buuin at tapusin. The Eight of Swords being clarified by the Seven of Wands. Yes, you have proven yourself. You have the skills. Time and time again. Nakikita ko dito parang matagal mo lang nakilala at nasubukan yung sarili mo. Alam mo, kaya mo. Pero dahil maraming tao sa paligid mo o mga past experiences na nagpapapigil sa'yo to do things kasi parang feeling mo mauulit na naman yung nangyari dati o kaya mapapahiya na naman ako o madi-disappoint na naman sa akin yung parents ko, yung mga kapatid ko o yung mga anak ko, hindi ko na naman bibigay sa kanila yung pangangailangan nila because nag-try na naman ako pero hindi na naman natupad o hindi na naman nagkaroon ng magandang bunga. So this time, trust yourself that something happened in the past won't happen now because you're a better person now and you know natuto ka na doon sa mga pagkakamali mo, natuto ka na doon sa mga past mistakes, past rejections or disappointments, and you're a better person now with the Seven of Wands. Kayang-kaya mo sa stand your ground, do your best, and God will give you the completion and the achievement na para sa'yo this week, Cancer. In the area of your fortune, meron kang the Empress card. I'm seeing here na kung ano man po yung binubuo ninyo o hinihintay mo, ayan, napaparating na siya. Since sa era siya ng fortune, because the Empress is the pregnant card. Kung ano man yung binubuo niya sa loob ng matagal na panahon, eto na, lalabas na siya, magbubunga na, may resulta na, and the result is positive since sa era siya ng fortune. So now, kung may tanong po kayo na magbubunga kaya itong tinatrabaho kong work, itong papers na kinukuha ko, itong visa na to, o kaya itong approval na to, o kaya yung job order na matagal kong hinintay, eto na, since sa area of the world, paparating na yung result, paparating na yung good news na hinihintay mo, Cancer, so congratulations. The Empress card is being clarified by the Queen of Swords. Yes, may clarity na darating sa life mo now. I'm seeing here na people are gonna see kung paano ka naghirap at kung paano ka nag-effort in acquiring this. They're giving you your flowers, the rewards para sa'yo. People will see na parang, I deserve talaga to ni Cancer because pinaghirapan niya yan at hindi niya yan basta-basta na lang shortcut o in-acquire o hindi lang siya basta swerte but because Cancer deserves this recognition and this good result sa life niya. I'm also seeing here na be open sa future, be open to other people, wag mo sarilinin yung mga bagay-bagay. Make sure that you're open to other people's suggestions and teamwork ang kailangan mo dito. Have this open communication with other people so that mas mabilis mong makuha yung pag-acquire sa result na kinakailangan mo. I'm seeing someone na parang nahihiya o may gusto na niya makuha yung resulta o yung development o yung sagot sa hinihiling niya pero hintay lang siya ng hintay pero hindi niya ina-actionan. Now is the right time to you to have the Queen of Swords mentality
and energy na kung anong gusto mo, puntahan mo, sabihin mo, ikaw mismo ang kumilos so that madali mo siya makuha. At madali mo makuha si Empress energy, yung sagot at magandang resulta. Okay? In the area of your divine advice, you have the Two of Wands and the Star card. I'm seeing here, sabi ng paalala sa iyo ng iyong spirit guides, sabi dito, kung may plano ka daw, dapat matibay, dapat buo ang loob mo, dapat malinaw ang vision mo sa pag-acquire ng mga plano mo sa buhay. Huwag urong-sulong, huwag kang parang distracted o kaya hindi ka sigurado. Dapat sigurado ka sa mga bagay na gusto mo. Kasi ayaw mo rin naman magsayang ng oras, hindi ba? Ayaw mo rin naman magsayang ng pawis, ng pera, lalo na, o kaya ng effort mo, hindi ba? So, pagkatapos ng cycle na ito na matatapos sa life mo, kung may bago ka mang paplanuin sa life mo na parang, okay, this time, ito yung gagawin ko. Make sure na mabusisi mo siyang paplanuhin para madali mo ma-acquire yung mga bagong plans mo sa iyong buhay. Trust yourself. Trust God's divine path for you. I'm hearing na kung may tiwala ka sa Kanya, may tiwala ka sa sarili mo, you will never do wrong, okay? Pag-usapan natin ang iyong outcome later na 5 of Pentacles, but first, let's have additional messages from the Divine. Number 27, convertin niyo po ang 27, or number 2 and number 7. This is a confirmation na kung importante po sa inyo ang numbers na to, that this reading is for you. Fox Spirit, kung nakita po kayo ng Fox anywhere, whether pictures, personal o internet, this is a confirmation that this message is for you. Think on your feet. So may mga bagay doon sa life mo na parang kung kutob mo na yun ang gusto mong gawin, yun na yung naiisip mong gawin at malakas yung tawag ng damdamin mo na this is the right thing to do it. Parang you're given the authority and the go signal na gawin mo yung mga bagay na plano mo na hindi mo masyadong pinag-isipan. I know this card is telling you na parang plan ahead in the near future after a new cycle, but sometimes may mga aspeto sa life natin na just go. Big spontaneous minsan, di ba? Another message, joy and delight, open your heart to joy. So while you're acquiring these things, this plan, a new era in your life, make sure na nag-enjoy ka rin so that hindi ka ma-burn out at hindi ka rin mawala ng gana o mawala ng motivation. Enjoy every process sa bagong era ng life mo, Cancer. Next message, ito ang kailangan pag-focusan this week, Cancer. Guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Yes, yung past rejections mo, past mistakes, like I've said here, yung mga trauma mo o yung mga bagay na pumipigil sa'yo in acquiring new things, sa pag-succeed mo in life, make sure na i-bury mo na yun in your past and try to move forward, a brand new start for you, okay? Sa yung outcome, the 5 of Pentacles, I'm hearing here, tapos na daw yung struggle mo, tapos na yung financial difficulty mo, you're starting something new in your life. Kung dati parang pagod na pagod, walang pambili, walang panggastos, ang daming utang, ang daming kailangan bayaran, ang daming responsibilities. Now, nag-i-start ng uminit yung makina for you, na parang unti-unti mo na mababayaran yung mga bills, unti-unti ka na makakaipon. I'm seeing here na kung dati parang ang lungkot-lungkot mo dahil parang mag-isa ka lang, walang tumutulong sa'yo. Now is the right time for you na makita that there are a lot of potentials and possibilities na makakatulong sa'yo to acquire a brand new life, a beautiful life, better than before. So, may paggalaw, may pag-abante sa buhay mo at tapos na yung stagnant life o struggling life para sa'yo, Cancer. 5 of Pentacles being clarified by the 6 of Swords. Wow, dalawang beses lumabas ng 6 in what you need at saka sa outcome mo. I'm seeing here na talagang papunta ka na sa calmer waters, sa ideal life na gusto mo para sa buhay mo at hindi ka na mahihirapan. May mga struggle sa life mo na mabibigyan na ng sagot at papunta ka na sa maganda at tahimik at matiwasay na buhay from now on. So congratulations, entering your new era, bagong ikaw, Cancer 2.0. So that is your March 24 to 30 reading, Cancer. Saan po kayo nakaresonate, saan po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.